Amen. Amen. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang umaga po, mga minamahal. Tayo may panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, malapang sa patuloy na kalakasan, patuloy na gising na diwa, na patuloy na pagkakalubos sa amin, malapang mula nga kanina hanggang sa mga oras na ito. Salamat po malapang sa pagtanggap po ng aming mga papuring awitin, ng aming paglilingkod. Malapang noon, salamat po, dakilang Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At minsan pa malapang noon sa mga salita mo, patuloy mo naming amin pong pakikinggan yung mga banal na salita, patuloy kayong mangusap sa bawat sa amin, malapang noon. Dalangin po namin na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga pangunawa, tulungan mo kami, hindi lamang na maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, dakilang Diyos. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan, malapang noon, at gisingin ang aming mga natutulog na diwa, malapang maunawaan po namin mga salita. Kayo po mangusap sa aming kalagitnaan, malapang noon sa masandaling ito, at aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamalabang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Psalms 85, verse 6. Ako po yung nagpapaabot muna, maminamal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat po ng ating mga minamahal mga manggagawa, ating beloved preachers, ating mga beloved choir members, beloved instrumentalists, at sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isalabas ng ating bansa, at nagpapaabot din po akong dobleng pag-alang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, ang pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ating pambungad na talata, mga minamahal, Psalms 85, verse 6. Dito po sa awit 85, talata 6, hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Amen. Amen. Ang sabi rito, mga minamahal, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating revive us again. Revive us again. Maminamahal, dapat ang mga mananampalataya ay maging wise sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag niyang hayaan, mga minamahal, makapasok ang kalaban. Huwag niyang hayaan, maminamahal, na makapasok ang panghihina, panlupaypay, sapagat maminamahal, pag nakapasok po ang panghihina at panlulupaypay, tayo rin po, maminamahal, ang magdurusa. Amen? Mawawala yung kagalakan natin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi rito, hindi mo ba kami bubuhayin muli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Mga minamahal, ang ibig sabihin ng revival, ito po'y pagbabalik sigla ng ating pong paglilingkod sa Diyos. Pagbabalik sigla ng ating mga pananampalataya. Ang revival, mga minamahal, yung pagbibigay sigla natin pananampalataya, katulad yan ng jacket. Mararamdaman mo, kinakailangan mo na ng jacket kapag nakakaramdam ka na ng panlalamig. Pag giniginaw ka na, ibig sabihin kailangan mo na ng jacket. Amen? Ganun din ang mga mananampalataya, maminamal, pag nararamdaman niya na medyo nanghihina na siya sa pananampalataya, wala na siyang interes sa salita ng Diyos. Nagsisimula pa lang tayong magbuklat ng Biblia, yung iba nakatungo na. Wala nang interes, yan yung mga taong kailangan na ng revival. Kasi unti-unti nang namamatay ang kanilang kaluluwa. Tandaan po natin, maminamahal, ang salita ng Diyos pagkain ng kaluluwa. Ang nagbibigay buhay, sabi ng John chapter 6 verse 63, ang nagbibigay buhay sa laman
ay ang Espiritu. At ang mga salita ng Diyos na inyong napapakinggan ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya nga kapag hindi mo pinakikinggan ang salita ng Diyos, mga minamahal, yan po'y signs na ikaw po, maminamahal, ay unti-unti nang namamatay spiritually. Pag wala ka ng interes. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kapag ang mananampalataya ay wala ng interes sa mga spiritual na bagay, lalo na sa salita ng Diyos, wala na siyang ganang magbasa ng banal na kasulatan, wala na siyang ganang makinig ng salita ng Diyos, at siya po, maminamahal, ay wala ng konbiksyon sa tinatawag na kasalanan, hindi na siya nakukonsensya sa mali. Kahit alam niyang mali, hindi na siya nakukonsensya. Yung iba, nilalagay pa sa Facebook, may mga kasamang lalaki, nakasuot ng mga makasanlibutang kasuotan, hindi na siya nakukonvict, hindi na siya nakukonsensya. Kailangan mo na ng revival. Kailangan mo na ng mabuhay na mabuhay muli ang iyong pananampalataya, ang iyong na mamamatay na, maminamahal na spiritual. Kasabi rito, maminamahal, ang pagbagsak ng ating pananampalataya, maminamahal, ito po ay hindi basta-basta mamamalayan ng isang mananampalataya. Hindi niya napapansin. Ito po'y unti-unti, maminamahal. Kaya nga, ang mga wise na mga mananampalataya, mga wise na mga Kristiyano, maminamahal, hindi niya hinahayaan, mga minamahal, na hindi siya marirevive sa tuwing may banal na gawain. Amen? Hindi niya hayaan na hindi siya marirevive sapagkat pag hindi ka nag-i-interest ma-revive, mga minamahal, lugi ka. Balang araw hindi mo alam, mga minamahal, ikaw ay naglalaro na sa kasalanan. Katulad ni Samson. Si Samson, mga minamahal, siya po'y anak ng Diyos. Nagkaroon siya ng hindi karaniwang lakas dahil sa kapangyarihan ng Malapanginoon. Siya ay pinili ng Diyos, maminamahal, bilang siya po, maminamahal, ay maging hukom. Imagine, kayang patay ni Samson ang 1,000 tao. Kaya niyang patayin silang mag-isa. Yung leon, maminamahal, ibinuka niya yung bunganga ng leon at hinila niya, tanggal yung panga ng leon. Samantalang napakalakas ng leon. Pinagwagwagan niya lang dahil sa kanyang lakas. Pero hindi niya alam, maminamahal, unti-unti na pala siyang naglalaro sa kasalanan. Isa siyang mananampalataya, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, alam niya nang niloloko siya ni Delilah. Niloloko siya, inaalam, tinutuklas kung saan galing yung kanyang lakas. Pero nagpatuloy siyang nakipaglaro sa kasalanan, maminamahal. Kaya nga, hindi niya namamalayan, unti-unti nang namamatay ang kanyang espiritual. Kaya nung humiwalay ang ating Malapanginoon sa kanya, nawala yung kanyang di karaniwang lakas, naging ordinaryo na lamang ang kanyang lakas. Kaya nga nung siya'y hinuli, dinukot yung kanyang mga mata at siya'y itinali at buong bahagi ng buhay niya, naging alipin siya ng Palestine. Siya'y tagagiik ng kaharian. Ganon din ang 12 apostol, maminamahal. Ang mga apostol, maminamahal, sabi nga, nung sila'y inutusan ng Malapanginoon, sabi, humayo kayo, magpagaling kayo ng mga may sakit, magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng ketongin, tinanggap niyong walang bayad, ibahagi niyo ng walang bayad. Nung bumalik sila, sabi ng Lucas Kapitulo 10, talatang 17, sabi nila, Panginoon, pati si Satanas ay sumusuko sa amin. Ang mga karamdaman gumaling, pati si Satanas. Nakita namin na siya ay walang laban sa amin. Kaya binigyan kagad sila ng warning ng Malapanginoon. Sabi niya sa verse 18, sabi ng Malapanginoon, nakikita ko si Satanas na gaya ng lintik, gaya ng kidlat na bumabagsak mula sa langit, bumabagsak sa lupa.
hindi nila alam, wina-warningan kagad sila na mayroon na silang pride. Akala nila galing sa kanilang sariling kapangyarihan yung pagpapagaling ng mga may sakit, paglilinis ng kitong. Akala nila galing sa sarili nilang lakas. Kabinigyan kagad sila ng warning na si Satanas doon nahulog. Sabi, nakikita ko si Satanas na gaya ng lintik na bumabagsak buhat sa langit. Winarningan kagad sa kanila na baka mangyari sa kanila yung nangyari kay Satanas, na bumagsak mula sa langit na nahulog sa impyerno dahil because of pride. Winarningan sila na malapang na huwag kayong matuwa kung ang mga karamdaman ay gumaling. Huwag kayong matuwa kung ang mga demonyo ay nagsisisuko sa inyo. Ang ikagalak nyo, nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Yun ang gustong ipaiwatig na malapang na huwag kang matuwa huwag kang magkaroon ng pride kung ginamit ka ng Diyos. Nagpagaling ka naman karamdam, meron kang nilayans, gumaling, meron kang, ikaw ang naging instrumento na meron kang mga nadalang mga tao. Kaya nga, mga minamal, paglipas ng mga ilang panahon dahil sa kanilang pride, doon sa Mateo Kapitulo 17, talatang, kaya hindi pagbasa, 17, talatang 16 hanggang 17. Nung dumating ang pagkakataon, maminamahal, hindi na nila napagaling yung may sakit. Kaya nagtaka sila. Hindi nila alam, kailangan na nila ng revival. Akala nila ang paglilingkod sa Diyos ay at lang. Kala nila tuloy-tuloy na mararamdaman nila, tuloy-tuloy yung anointing sa kanila. Pero dito sa Mateo 17, 16 hanggang 17, sabi rito, dumating ang puntong kinakailangan na nila ng revival sapagkat wala na silang anointing. Basahin natin ito. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 17, talataya 16 at 17. At siya'y nagpatirapa sa kanyang Mateo. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 17, talata po 16 hanggang 17. Sabi po dito sa 16, at siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. 17, at sumagot si Jesus at sinabi, o lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo rito sa akin. Amen. 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 Doon sa Lucas Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 18, sabi nila, Panginoon, ang mga may sakit na gumagaling at ang demonyo ay sumusuko sa iyong pangalan. Sabi ng malapang noon, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit, winaringan kagad sila. Sinabi sa kanila nakita ko si Satanas na nahulog gaya ng lintik mula sa langit. Ibig sabihin, winarningan na sila na baka matulad sila kay Satanas na dahil sa pride ay mahulog mula sa langit. Amen? Yun ang warning sa kanila. Kaya nga, huwag kayong magalak, sabi sa kanila. Pero itong pagkakatong ito, dahil hindi sila nag-ingat, nagkaroon na sila ng pride na wala na yung anointing. Amen. Ganun ang tinatawag, maminamahal, ng pagbagsak ng ating buhay spiritual. Sabi, hindi po natin basta namamalayan. Ito unti-unti. Hindi natin ma-discern. Kailangan lagi nating mitiin ng revival para hindi tuluyang bumagsak ang ating ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tignan nyo, dumating yung pagkakataon, nilapit sa kanila yung may sakit, hindi na mapagaling. Kasi nga, kailangan na nila ng revival. Hindi nila namamalayan na nagpapabaya na sila. Kailangan na pala nilang i-revive muli yung pananampalataya nila sa pamagitan ng fasting and prayer. Amen? Kaya dito, maminamahal, how we know that we need to do revive? Ano yung mga signs, ano yung mga symptoms, ano yung mga paraan, ano yung paano natin malalaman kailangan na natin ng revival? How do we know that we need to do revive? Paano natin malalaman?
maminamal, na kailangan na natin ma-revive. Amen? Unang-una, sabi po rito, maminamal, if we feel indifferent, pag nararamdaman na natin na parang hindi na tayo gano'ng seryoso sa paglilingkod sa Diyos, kapag nararamdaman na natin na wala na tayong concern sa gawain, nagwawalang bahala na tayo, maminamahal, maging sa mga duties natin, wala na tayong gana, sa ating pagiging choir members, sa ating pagmamalasakit sa gawain, iniisip natin, total, Miyerkules lang naman, konti lang ang kapatiran, hindi na rin ako dadalo. Nawala na yung concern natin sa gawain, hindi na tayo nagbibigay ng importansya, kailangan na natin ng revival. Tandaan po natin, maminamal, hindi po lugi ang Diyos kapag tayo po yung nagpabaya. Ang number one lugi, ang number one, maminamahal, na mawawalan ay tayo po. Amen. Dahil ang ating pinakamamala, Panginoon, kahit wala ang tao, nananatiling Diyos. Pero ang tao, pag nawala sa Diyos, parang sanga na naputol sa puno, siya'y matutuyo at wala nang pakinabang kundi igatong sa apoy. Kaya sabi rito, maminamal, if we feel indifferent, kapag nakakaramdam tayo ng pagwawalang bahala, basahin natin Proverbs 18 verse 9 at sundan natin ang 2 Chronicles 29:11. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 18, talata 9, siya mang walang bahala sa kanyang gawain, ay kapatid siya ng maninira. 29 na ikalawang Kronika, talatang 11, mga anak ko, huwag kayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya, at kayo maging Kanyang mga tagapangasiwa at magsunog kayo ng kamangyan. Amen. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, hindi po tayo mga karaniwang tao. Amen. Tayo po yung mga, sabi nga ng Biblia, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayo yung mga lingkod ng Diyos, tayo yung mga makaharing saserdote. Hindi tayo karaniwang tao, mga minamahal. Tayo po'y bayang pinili ng Diyos, makaharing saserdote, bansang banal, bansang pag-aari ng Diyos, upang ipahayag nyo ang kanyang karangalan, niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Tayo po, mga minamahal, ay mga royal priesthood. Ibig sabihin ng royal priesthood, sa Revelation chapter 5 verse 10, tayo po ay mga hari at mga saserdote. Amen? Yan ang ibig sabihin ng royal priesthood. Mga pari na tayo at mga saserdote. Hari ka na, saserdote pa. Pari at hari. Yun ang ibig sabihin ng makaharing saserdote. Pari ka na, hari ka pa. Ang sabi, kayo ay kayo mga saserdote sa kaharian ng ating Diyos. Hari at mga saserdote tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi rito, mga minamahal, mga anak ko, huwag kayong magpabaya. Sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang mangasiwa sa Kanya at kayo'y maging Kanyang tagapangasiwa at mga sunog kayo ng kamangyan. Hindi tayo karaniwang tao. Amen? Darating ang araw, maghahari tayong kasama ni Kristo. Darating ang araw, maminamahal tayo ang mga ngasiwa sa dambana ng mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong magpabaya, mga anak ko, sapagkat kayo'y pinili ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang mangasiwa sa Kanya at kayo maging Kanyang mga tagapangasiwa at magsunog ng kamangyan. Ibig sabihin, tayo ngayon, mga minamahal, ang mga naghahandog ng mga handog na susunugin para sa Diyos. Amen? Kaya kailangan natin ng revival, mga minamahal, if we feel indifferent. Parang pag nararamdaman na natin wala na tayong interest sa spiritual. Parang hindi na natin binibigyan ng importansya ang ating mga kalagayan bilang mga awit, bilang mga mananampalataya. Hindi na tayo nakukonsensya kahit tayo umabsent. Hindi na tayo nakukumbik sa kasalanan kahit na i-post natin yung mga picture natin. May mga kasama tayong babae, lalaki, may mga kasama tayong babae, kung tayong mga brothers, kahit hindi naman natin kamag-anak, hindi naman natin mga loved ones.
Pag ganun, hindi natin loved ones, magpa-picture kayo, kahit sabi mong kaibigang matalik mo yan, bawal pa rin yan. Lalo na mga awit ka. Amen? Amen. Sasabihin mo, hindi ko naman, ano yan, hindi ko naman kasintahan yan, friend ko lang yan. Friend mo. Anong English ng lalaking kaibigan? They boyfriend. Amen? Friend mo nga. O lalaki yun, di boyfriend. Friend mo nga. Hindi mo kasintahan. Babae yun, di girlfriend. Yung kasintahan, nagsisimula yan sa friend. Amen? Yun ang sinabi ng Biblia, maminamal, na kapag wala na tayong conviction, wala na tayong konsensya, hindi man lang natin inisip, ano kaya kung makita to nung ibang mga kapatiran? Hindi man lang natin inisip na ganun. Eh nga, tandaan po natin, mga minamahal, hindi tayo karaniwang tao, tayo'y bansang banal. A chosen people. Sabi, a holy nation, bansang pinili ng Diyos. Bukod tangi. Napakaraming mga nilalang, napakaraming mga tao. Pero mga minamahal, bilyon ang tao, pero gabuhangin lang tayo sa tingin ng Diyos, pero isa ka sa pinili. Isa ka sa kanyang hinugasan, nilinis, binigyan ng pansin, pinagkukulan ng mahal na Panginoon sa dami ng tao. Sa bilyon-bilyong mga tao, ikaw ang binigyan ng interes. Pinag-interesan ka ng mahal na Panginoon, binigyan ka ng importansya. Tapos yung pagkatawag sa iyo ng mahal na Panginoon, hindi mo bibigyan ng importansya. Malaking insulto sa mahal na Panginoon. Sabi ng Mateo Kapitulo 3, talatang 9, kung mababasa niyo dyan, huwag kayong magmamalaki kung kayo yung mga anak ni Abraham, sapagkat kaya kayong palitan ng Diyos. Sabi, kayang palitan ng kayang maglagay sa batong ito, kayang maglagay ng ang mahal na Panginoon ng mga lahi ni Abraham sa batong ito. Sabi, Mateo 3:9, kaya hindi idugtong natin. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 3, talataya 9. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Amen. 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 Ang ibig sabihin dyan, maminamal, kahit anong araw, kahit anong oras, pwede tayong palitan ng Diyos kung ano man ang katungkulan natin ngayon. Ang mga anak ni Abraham, mga minamal, ang mga Israelita, pinagmamalaki nila ng mga lahi sila ni Abraham. Pero sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, huwag kayong magmalaki kung kayo yung mga anak ni Abraham, sapagkat sa batong ito, kayang magpalabas ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ibig sabihin, mga minamahal, ngayon tayo nga ang ipinalit ang mga anak ni Abraham. Tayo ngayon, mga minamahal, ang mga makabagong Israelita. Amen. Kasi sa pagmamalaki nila. Kaya tayo po, sabi dito mga minamahal, huwag tayong magmalaki. Huwag tayong mag-isip na pag ako'y nawala bilang choir member, wala na. Sira na ang gawain. Kayang magpalabas ng kayang magpalit ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ng pwedeng ipalit sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng magmamalaki sa mahal na Panginoon, sapagkat bawat isa sa atin ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. At pag tayo po, mga minamahal, ay pinalitan ng mahal na Panginoon, hindi lugi ang Diyos, tayo po ang number 1 lugi. Mawawala sa iyo lahat, lalo na ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, kailangan natin ng revival kapag nararamdaman natin yung tinatawag na indifferent, yung kapabayaan, pagpapabaya. Sabi, mga minamal, ang nagwawalang bahala ay kapatid ng maninira. Kapatid ng maninira ang nagwawalang bahala. Parang sabotage ang tabag yan, parang sinasabotay ang gawain ng mahal na Panginoon. Pangalawa, maminamal, sabi ng Biblia, if ye are living in sin and yet ye are part of the church. Kung tayo po, maminamal, ay namumuhay na sa kasalanan kahit kabahagi pa tayo ng iglesia. Yan, kailangan natin ng revival. Sinabi rito sa Banal na Kasulatan, maminamahal, ang nabubuhay sa kalayawan, sila po, maminamahal, ay patay. Patay na sa harapan ng Diyos.
Kaya sabi ng sa Revelation chapter 3, verse 3, sabi diyan, ikaw ay may pangalang buhay, ngunit ikaw ay patay. Kaya may mga Kristiyano, maminamal na Kristiyano pa, naglilingkod, kabilang pa ng church, yet ye are part of the church, pero maminamahal, sila'y nabubuhay na sa kasalanan. Yun yung mga minamahal, kailangan mo ng revival. Kailangan mong mabuhay muli. Kailangan mong isalba ang kaligtasan mo. Kagaya ng sinabi ni Haring David, maminamahal, nung siya po ay nahulog sa kasalanan. Sabi niya, mga minamahal, hindi mo ba kami bubuhayin upang kami magalak na muli? Sabi, hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang iyong bayan ay magalak uli sa iyo? Sabi, will thou not revive us again, that thy people may rejoice thee? Para bumalik uli ang kagalakan ng mga taong naglilingkod sa iyo, ay hindi mo ba sila i-revive? Sabi ni Haring David, maminamahal. At dito po sa Banal na Kasulatan, kapag tayo po'y nabubuhay na sa kasalanan, sabi sa kalayawan, tayo nabubuhay ng makasanlibutan, wala ng kabanalan. Worldly na ang ating pamumuhay, sabi we need revival. If we are living in sin and yet we are part of the church, we need revival. Tandaan po natin, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, tayo po, maminamahal, ay gaya ng sundalo. Ang sundalo ni Kristo ay hindi dapat, sabi rito sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 up to 5, ay hindi nahalubilo. Gaya ng sundalo ni Kristo na dapat hindi tayo nahalubilo sa sanlibutan. 2 Timothy, basahin po natin chapter 2, verse 3 up to 5. Dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 5. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi mahalubilo sa mga bagay na ng buhay na ito, upang sa ikalugdan niya nagtala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Amen. 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 Mga minamahal, tayo po'y mga sundalo ni Kristo. Amen. Ang sabi, magsipagtiis kayo sa akin ng kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Para tayong sundalo, mga minamahal, hindi tayo pwedeng mahalubilo sa sanlibutan. Ang sundalo, hindi sila pwedeng makihalubilo. Kasi pag sila'y nakikihalubilo sa sanlibutan, hindi nila alam, mga minamahal, nasa set up na sila. Kaya maraming sundalo, maminamahal, ang napapahamak sa Mindanao kasi pag yung panahon ng kanilang rest day, magtatanggal yan ng mga uniforme, magsusot ng sibilyan. Tapos makikihalubilo sa sanlibutan, makikihalubilo sa mga sibilyan, makipag-inuman doon. Kaya pag uwi nila, maminamahal, wala ng ulo. Yun yung mga sundalo na hindi wise. Kasi nakikihalubilo sila sa mga civilian. Hindi nila alam, mayroong mga sniper, mayroong mga espiya, minamatyagan sila na sila yung mga sundalo. Kaya ginagawa sa kanila, paglasing na, ina-ambush na sila pag uwi. Kaya marami mga sundalo sa Mindanao ang hindi nagtatagal bilang sundalo, pag uwi nandun na sa loob ng kabaong kasi nga nakikihalubilo sila sa sanlibutan o sa mga sibilyan. Tayo bilang mananampalataya, sabi gaya ng sundalo ni Kristo, ay magtiis ka ng kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay sa buhay na ito, upang siya ay kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Amen? Sabi sa verse 5, at kung sino man nakikipaglaban sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban kung makipaglabang ng matuwid. Kailangan maging matuwid tayo. Hindi tayo puputungan ng ating mahal na Panginoon ng tinatawag na crown of life, crown of glory, incorruptible crown. Hindi tayo puputungan ng ating mahal na Panginoon hangga't hindi tayo makipaglabang mabuti. Kaya nga, pag sabi rito, if we are living in sin and yet we are part of the church, we need revival. May mga Kristiyanong may pangalang buhay pero patay.
Kailangan nilang mabuhay muli. Kailangan nilang ma-revive ang kanilang spiritual life. Sabi rito sa Revelation chapter 3, verse 1 up to 3, basahin po natin. May mga Kristiyanong nasa church pa pero nabubuhay ng patay. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, ang talataya 1 hanggang 3. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos na may 7 bituin, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Sa 2, magpuyat ka at pagtibayan mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harap ng aking Diyos. 3, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. 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 Kaya nga maminamal, if you are living in sin and yet you are part of the church, kailangan natin ng revival. Pilitin mo. Kasi pag bumalik ang ating pinakamamala pa na nasa ganyan tayong sitwasyon, pagsisisihan mo bakit ipinanganak ka pa. Pinakamahirap maminamal sa buhay ng Kristiyano yung maiwan sa rapture. Mabuti pa yung hindi ka Kristiyano kasi ma-enjoy yung mga naiwan sa rapture ng mga hindi Kristiyano, ma-enjoy nila yung kasaganaan, yung pansamantalang kasaganaan na ibibigay ng Antichrist. Libre lahat, basta may tatak ng 666, makabili sila ng kotse, magkaroon sila ng kotse, magkaroon sila ng mga sarap na pagkain, magkaroon sila ng malaking bahay. Pero sa panig natin mga Kristiyano, hindi natin ma-enjoy pag nag-rapture. Hindi natin ma-enjoy, maminamal yung kasaganaan kasi nga babawiin lahat ng nasa atin. Yung kotse mo, kukunin yan. Yung bahay mo, kukunin yan. Yung mga na-stock mong pagkain, kukunin yan. Hanggat hindi ka nagpapatatak ng 666, hindi ka nila bibigyan ng pagkain. Hindi ka nila bibigyan ng pangangailangan mo. Pero pag nagpatatak ka ng 666, libre lahat. Pwede kang mag-travel, pwede kang sumakay ng eroplano na walang bayad, wala kang pamasahe. Pwede kang bumili ng pagkain, wala kang pamasahe. Pakita mo lang yung 666. Lahat libre. Pero tayong mga Kristiyano, pag naiwan sa rapture, hindi natin ma-enjoy yan. Doon sa mga nagpatatak ng 666, yun namang enjoyment nila na nararanasan, 3.5 years lang. Maranasan nila yung kasaganaan, maranasan nila yung sarap ng buhay, libre lahat, 3.5 years. Pero after 3.5 years, yan na, magaganap na yung nasa Revelation chapter 16. Magkakaroon sila ng sugat na para silang zombie. Sa lasog-lasog na yung katawan, buhay pa sila. Tapos ang iinumin nila ay dugo. Kasi ang tubig magiging dugo. Matutuyo ang mga batis na pinagmumulan ng tubig dahil sa matinding init. Magkakaroon ng dikawasang kadiliman. Tapos magkakaroon maminamahal na malalakas na dindol. Intensity 50. Sabi pati mga bundok papatag. Tapos magbabagsakan yung mga asteroids. At ang kauli-ulian magaganap yung tinatag na World War III. Puputok ang mga nuclear bomb at ang epekto nito sa mga tao ay maagnas yung kanilang katawan, yun yung magmumukha silang zombie. Kakain na sila ng laman, kakain na sila ng dugo, iinom na sila ng dugo dahil wala nang makain. Yun ang napakahirap pag tayo po naiwan sa rapture. Kaya nga, bago mangyari yan, kahit hindi kayo interesadong makinig, sasabihin namin sa inyo to sapagkat para wala tayong maidahilan. Amen? Kahit hindi kayo interesadong makinig, sasabihin namin sa inyo kasi nakasulat sa Bible to. Kailangan natin malaman para magkaroon tayo ng interes sa kaligtasan, magkaroon tayo ng pagpapalaga sa kaligtasan natin. Hindi biro ang maiwan sa rapture. Amen? Kasi sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang nabubuhay sa kalayawan, sabi, bagamat buhay ay patay na sa harapan ng Panginoon. Kaya they need revival. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Basahin natin.
Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 5, talata po 6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen. Amen. Ano ibig sabihin na nagpapakabuyo sa kalayawan? Ibig sabihin kung ano yung mga kalayawang ginagawa ng sanlibutan. Yung mga party-party, mas interesado sila sa mga party. Pag kasiyahan ang pupuntahan, talagang walang dahilan. Pero pag krusada, pag ayuno, ang daming dahilan. Ang daming mga alibay. Pero pag patungkol sa papasyal dito, papasyal doon, pupunta sa mga magagandang pasyalan, kahit na siguro kahit may pasok, mag-absent para makasama. Yan po yung nabubuhay sa kalayawan. Sabi, bagamat buhay ay patay, sarapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kailangan natin ng revival kung tayo po ay nasa church pa pero nabubuhay na tayo sa kasalanan. Pangatlong signs, maminamal, sabi, if the Christian do not fear God anymore, pag wala ka ng takot sa Diyos. Ibig sabihin na wala ng takot sa Diyos, hindi ka natakot, maminamahal, gumawa ng kasalanan. Sabi rito sa Psalms 36 verse 1, wala na yung takot sa iyo. Wala ka ng conviction, wala ka ng konsensya. Hindi ka na nakukonsensya kahit magsuot ka ng pantalon, kababae mong tao. Magsusuot ka ng pantalon. Wala ka ng konsensya kung ikaw ay nasasama na sa mga gawaing makasanlibutan, wala ka ng takot. Hindi ka na natatakot sa mahal na Panginoon. Sabi rito, basahin natin Psalms 36 verse 1, dito sa Proverbs 8:13. Dito po sa awit 36, talatang 1, ang pagsalangsang na masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso, walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Kawikaan 8:13 8:13 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Amen. 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 Yan po, maminamahal. Pag wala ka ng takot sa Diyos, hindi ka na nakukonsensya. Hindi ka natakot magsuot ng pantalon. Hindi ka natakot, maminamahal, lumabag sa mga rules and regulation sa church. Hindi ka natakot sa balikan ng bisyo. Hindi ka natakot, maminamahal, bumalik sa iyong dating buhay na gawaing makasanlibutan. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, ikaw po ay kinakailangan na ng revival. Nawala na yung takot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon, sabi, ipagtanim ang lahat ng kasalanan. Ang kayabangan, ang kapalaluan, ang kahambugan, ang masamang lakad, at ang mga masasamang bibig. Yan ay ating dapat ipinagtatanim. Ibig sabihin, kinasusuklaman natin yung gawaing makasanlibutan. Amen? Kinasusuklaman natin yung gawaing makasanlibutan. Galit tayo sa gawaing makasanlibutan. Pero pag wala ka ng takot sa Diyos, yung sanlibutan, mga minamahal, sanlibutan ng gawain ng sanlibutan, nagagawa na po natin. Katulad ng pagkikipag-boyfriend, pagkikipag-girlfriend, pagsusot ng pantalon ng babae, pagsusot ng kularete sa mukha, nako, wala ka ng takot sa Diyos niyan. Kailangan mo nang ma-revive. Kailangan mo nang buhayin ang iyong mamamatay ng spiritual. Sabi ng Revelation, nabasa natin sa verse 3 o chapter 3, sabi, wala akong nakitang sakdal sa iyong paningin, kaya nga magpuyat ka. Sabi, upang wag tuluyang mamatay ang iyong pananampalataya. Sabi, sapagkat kung hindi ka magsisikap, sabi rito, alalahanin mo kung paano mo tinanggap at narinig, at hindi magpuyat ka para pag hindi ka nagpuyat ay paparihan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paparihan ako sa iyo. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito sa Psalms 115 verse 13, kung mananatili ang takot natin sa Diyos, sabi lahat ng mga mananampalatayang may takot sa Diyos ay pagpapalain. Amen.
Sabi, magsilapit kayo sa akin, kayong mga banal, at makinig kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sapagkat ang mga taong natatakot sa Panginoon ay hindi kakapusin ng lahat ng mga pangangailangan. Kaya makinig kayo, sabi, upang kayo'y magkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang Psalms 103, verse 11 and verse 13, at dito sa Psalms 115, verse 13. Sapagkat ang mga may takot sa Diyos ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng mga awit, chapter 103, verse 11 and 13, sa 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanya kagandang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. 13, kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Amen. Sa Psalms 34:9 tsaka 11. Dito po sa awit 34, talatay 11. Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Verse 9 po. Dito po sa 9, mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kukulangin sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Amen. Amen. Kaya nga, if the Christian do not fear God, ibig sabihin, kailangan mo na ng revival. Bakit nawawala yung takot natin sa Diyos? Kasi pag hindi mo pinakikinggan ang Kanyang salita. Kaya maraming mga Kristiyanong hindi na takot sa Diyos, wala na silang konsensya, wala na silang conviction, kasi wala silang interes makinig. Sabi, ang pakikinig ng salita ng Diyos, doon nanggagaling yung takot sa Diyos. Habang pinakikinggan mo ang Kanyang mga salita, sabi rito, makinig kayo, kayong mga anak, dinggin niyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na mga natatakot sa Kanya. Pag mayroon takot ka sa Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganun ilalayo sa iyo ng Diyos ang kasalanan. At ang sabi, kung paano naaawa ang Ama sa Kanyang mga anak, ganun naaawa ang Diyos sa mga natatakot sa Kanya. Pagpapalain ng malapang na ng mga Kristiyanong may malaking takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, iisipin mo pa lang. Isipin mo pa lang kasalanan na hindi mo na magagawa. Iisipin mo pa lang, makukonsensya ka na. Pero pag wala kang takot sa Diyos, tuloy-tuloy ang paggawa mo ng kasalanan. Talagang wala kang sasantuin, wala ka ng conviction, wala ka ng tinatawag na conscience. Hindi ka na makukonsensya kung ito ba yung masama, ito ba yung mabuti, ito ba yung mabuti o masama. Hindi mo na iisipin yun, basta ginawa mo, pag inisip mo, gagawin mo, kasi wala na yung takot sa Diyos. Kaya nga, pag wala ka ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, para ka ng spiritual zombie. Para ka ng spiritual zombie. Buhay na patay. Buhay na patay. Buhay ka pa pero patay ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ng Biblia, makinig kayo upang magkaroon kayong takot sa Diyos. Magsiparito kayo, kayong mga anak ko. Dinggin niyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Dahil sabi ng Psalms 115 verse 13, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga natatakot sa Kanya. Basahin natin ang talata. Dito po sa aklat po ng mga awit, chapter 115, verse 13. Sabi dito Psalms chapter 115 verse 13, Kanyang pagpapalain ang nangatatakot sa Panginoon, ang mababa at gayon ang mataas. Amen. Amen. Kanyang pagpapalain ang mga natatakot sa Panginoon, ang mga mabababa, maging ang mga matataas. Ibig sabihin ng mga mabababa, mga karaniwang tao. Pag may takot ka sa Diyos, maminamahal, kahit mababa ka, bibigyan ka ng malapang na ng respeto, bibigyan ka ng pagpapalaga ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth
the righteous. Ang mga anghel ng Panginoon ay humahantong sa palibot ng mga natatakot sa Kanya. Palilibutan ka ng mga anghel, walang mangyayaring masama sa iyo kapag nananatili ang takot mo sa Diyos. Pero kapag wala ka ng takot sa Diyos, iiwanan ka ng mga anghel. Wala nang magbabantay sa iyo. Pababayaan ka ng ating mahal na Panginoon sapagkat sabi rito, maminamahal, ang tawag na ng mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong wala ng takot sa Diyos, sabi po rito, maminamahal, ay masama. Tinawag na silang masama. Sabi na nga, binasa natin sa 36, sa Psalms 36 verse 1, sabi rito, maminamahal, ang mga masama ay wala ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi rito, ang pagsalangsang na masama ay nagsasabi sa loob ng kanyang puso, walang takot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Tawag na ng Diyos sa mga walang takot sa Diyos ay masama. Amen? Sabi pa ng Psalms 55 verse 19, maminamahal, ang mga hindi nagbabago ay mga taong walang takot sa Diyos. Ang mga hindi nagbabago. Kaya nga maminamahal, huwag natin pababayaan na tuluyang mawala na ang takot natin sa malapang sapagkat mga minamahal, yan po ang simula ng ating pagbagsak espiritual. Kaya nga dapat natin gawin, maminamahal, ano ang ibig sabihin ng revival? Sabi, revival means visitation of God to His people. Ang revival, maminamahal, ito'y pagbisita ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. How we know that God visit us through revival? Paano natin malalaman na tayo po, maminamahal, ay binisita na ng Diyos sa pamagitan ng revival? Unang-una, sinabi ng Banal na Kasulatan, magkakaroon tayo, mga minamahal, ng pagkauwaw sa ating paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, with tears for God. Sabi ng Psalm 63 verse 1, pag na-revive yung pananampalataya mo, pananabikan mo palagi, mga minamahal, ang pagdalo, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagpupuri, ang panalangin. Yan ang unang signs na ikaw ay na-revive ka na, dinalaw ka na ng Diyos sa pamagitan ng revival. Psalms 63 verse 1, basahin natin. Dito po sa awit 63, talatang 1, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. 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 Babalik, mga minamahal, yung iyong tinatawag na excitement sa paglilingkod sa Diyos. Babalik ang iyong pagkauwaw sa pagdalo, sa pakikinig. Magiging excited ka palagi. Dala-dala mo na yung notebook mo. Pag Word of God na, kukuha ka na ng notebook, isusulat mo na yung mga salita ng Diyos, babalik yung iyong pananabik. Babalik ang iyong pagkauwaw sa salita ng Diyos. Pagkauwaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, signs yan ng revival. Amen? Dinalaw ka na ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, binigyan ka na ng pagkakataon na buhayin muli ang iyong mamamatay na espiritual. Amen? Pangalawa, sabi ng Biblia, we hunger and thirst after righteousness. Kauuwawan natin, maminamahal, at kagugutuman ang katwiran. Mas gusto pa nating mag-ayuno, maminamahal. Hahanapin natin ang pag-aayuno. Hahanapin natin ang mga gawain ng Diyos. Sabi, magugutom tayo at mauuwaw sa katwiran. Pananabigan natin ang sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng pag-aayuno. Kapag nagkaroon ka ng decision na mag-ayuno, ibig sabihin, dinalaw ka na ng Diyos. Na-revive ka na. Binisita ka ng malapan para buhayin ang iyong mamamatay na ng spiritual pag nagkaroon ka ng interest na mag-ayuno. Kasi yun yung tinatawag na blessed is the mapalad ang mga nagugutom at nauuwaw sa katwiran sapagkat sila ibubusugin ng Diyos. Yan ang nararamdaman ng gutom at uwaw sa katwiran, yung mag-aayuno ka. Gaya ng sinabi rito sa Psalms 69 verse 10, sinabi ni David, maminamahal na ako sa aking pagluwa. Sabi niya sa aking pag-iyak, ako ay lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno. Pag umiiyak ako,
na konsensya ako sa kasalanan ko, sabi ni Haring David, ako'y umiiyak at pinarurusahan ko ang aking sarili sa pamagitan ng pag-aayuno. Basahin natin Psalms 69 verse 10, idagdag natin sandali. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang dito po chapter 69, chapter 69 verse 10, pag umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa, yaoy pagkaduwahagi sa akin. Amen. 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 Sabi rito sa English, when I wept and chastened my soul with fasting, that was to my reproach. Kapag ako'y umiiyak, pag ako'y nakukonsensya, kapag naranasan ko, naramdaman ko na ako'y nagkasala sa mahal na Panginoon, umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa at yaoy pagpapakumbaba sa akin. Ibig sabihin ng pagkaduwagi sa akin, yan ay pagpapakumbaba sa akin, sabi niya. Amen. Kaya, pag naramdaman mo yung pagnanasa na mag-ayuno, mapalad ka. Binisita ka na ng Diyos, dinalaw ka niya. Gusto niyang buhayin ang mamamatay mo ng kaluluwa. Yan ang nararamdaman ng mga nakaranas ng revival. At pangatlo, sabi rito, expansion of the church. Pag nakaranas ng iglesia, maminamal ng revival, magkakaroon ng expansion of the church. Ibig sabihin, darami ang mga mananampalataya. Ang Panginoon ay magdadagdag ng kaluluwa araw-araw sa banal na iglesia. Sa church, sabi ng Acts 2:47, ganyan ang mararanasan ng revival church. Basahin natin ito sandali. Dito po sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 47, na nangagpupuri sa Diyos, na nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw, yaong nangaligtas. Amen. 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 E pag naranasan natin ang revival, maminamahal, sabi, araw-araw magdaragdag ang ating mahal na Panginoon ng mga maliligtas. The expansion of the church, lalago, dadami ang mga mananampalataya pag naranasan nila ang revival. Pero kung mananatili silang tulog, mananatili silang patay, mga minamahal, kabaligtaran. Amen? At pang-apat, minamahal, na palatandaan na ikaw ay dinalaw ng Diyos through revival. There is so much love in the air if have revival. Malalago, yayabong ang pag-ibig ng mga mananampalataya sa isa't isa. Mawawala ang inggitan, mawawala ang mga pagkabahabahagi, mawawala, maminamahal, ang tismisan, ang siraan. Sabi, sasagana, maminamahal, at sabi, mga minamahal, sabi, there is so much love in the air if have revival. Lalago, sasagana ang pag-ibig sa isa't isa ng mga mananampalataya kapag ang church ay na-revive. Amen? Basahin natin ang uling talata dito sa 1 Thessalonica 3:12. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Thessalonica, kabanatang 3, talataya 12. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo. Amen. Amen. Tayo'y palalaguin at pasasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa. Amen? There is so much love in the air if have revival. Mawawala ang mga inggitan, mawawala, maminamal, ang mga kapaitan, mawawala ang samaan ng loob, mawawala, mga minamal, ang siraan, pagkababahagi, kundi sasagana, maminamahal, ang pag-ibig, lalago ang pag-ibig sa isa't isa. Yan ang signs na ang isang church ay dinalaw ng Diyos sa pamagitan ng revival. Amen? Sana makamtan natin yan, mga minamahal. Amen? Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at tayo po'y umawit. Mga minamahal, manalangin tayo. Gawin natin panalangin ang awiting ito, yung Revive Us, O Lord. Tayo po ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan niyo, mga minamahal, pag wala ka ng konsensya, wala ka ng conviction sa kasalanan, hindi ka na natatakot, hindi ka na nakukonsensya, you need revival. Kailangan mong ma-revive bago mauli ang lahat.
revival para sa ating mga kaligtasan, para sa ating mga natutuyot na kaluluwa, para sa ating mga nanlulupaypay, mga minamahal na pananampalataya sa mahal na Panginoon. Sometimes they're fire, sometimes they're almost gone. There are times that we cannot feel your presence, and all your children can live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Gawin natin panalangin ito, mga minamahal. Let your spirit Humingi tayo, mga minamahal, ng spiritual revival. Buhayin muli ng mahal na Panginoon ang ating mga natutuyot na mga kaluluwa. us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Let the burning fire deep within my soul. Let the flame steer our souls today. And all the Christians can live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. Revive us, oh Lord. Hallelujah. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. And sometimes they're fine, sometimes it's almost gone. There are times that we cannot feel your presence. Lord, your children can live without your fire. Hear our prayer, revive us once again. God, hallelujah. Revive us, oh Lord. Yes, Lord, hallelujah. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Revive us, oh Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, oh Lord. Let the river flow into our hearts. Revive us, oh Lord. Let
Revive us, O Lord. Yes, Tumawid tayo mga minamahal. let your Gawin natin pagsamo ang ating mga kawiting ito. revive us, O Lord. Let the river flows into our hearts. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flow into our hearts. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flows into our hearts. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Revive us, O Lord. Let the river flows into our hearts. Revive us, O Lord. Let your spirit move inside this temple. Yes, Lord, hallelujah. Revive us, O Lord. Let the river flows into our hearts. Let the river flows into our hearts. Let the river flows into our hearts. Mga minamahal, bago tayo tumawag sa ating panalangin, inuulit ko po mga minamahal, ang mga mananampalataya na kailangan ng revival ay katulad ng isang taong giniginaw na kailangan niya ng kumot. Kung nararamdaman mo mga minamahal na parang nanlalamig ka na, para bang nagbabaliwala ka na, hindi ka na nakukonsensya, kailangan mo ng revival. Kailangan mo mga minamahal magising at mabuhay muli ang iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa sapagkat malapit ng mamatay. Kaya tayo po'y magsisi mga minamahal. Hallelujah. Ano man ang ating mapagkukulang, ano man ang ating mapagkakamali. Sinasabi ko nga po sa inyo mga minamahal, hindi pwedeng hindi namin sabihin sa inyo ito mga minamahal. Ang mga manggagawa, ang mga mangangaral ay katulad po ng doktor na kung ano ang sakit, ito ang kinakailangang gamutin. Sapagkat mayroon silang sinumpaang tungkulin na kinakailangang gamutin, mga minamahal, ang sakit. Ganon din po ang mga tunay na mga mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi sila kinakailangang gumamit ng tinakatawag na sugar-coated preaching. Kailangan nila, mga minamahal, gamutin ang church kapag may sakit. Kaya tayo po'y sama-sama, mga minamahal, manalangin magsisi. Ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating mga pagkakamali, mga minamahal, kung kailangan natin ng revival, sabi nga ng napakinggan natin, mga minamahal, ang signs na ikaw ay dinalo ng Diyos through revival, sabi ng Biblia, kailangan mo mag-ayuno.
Kinakailangan mo maminaman mauwaw at magutom sa katwiran. Kinakailangan mong kasabikan muli, maminamal, ang paglilingkod sa Diyos, ang kanyang banal na salita, upang tayo po ay ma-revive sa ating mga pananampalataya. Tayo po sama-samang manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga kahinaan, maminamal mga karamdaman, idulog natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malapang namingi po kami ng kapatawaran. Malapang nung nakikita mo, malapanginoon, hallelujah, ang kalagayan ng aming pananampalataya. Linisin mo po kami, patawarin mo po kami, malapanginoon. Gusto po namin, malapanginoon, hallelujah, makasama po sa iyong pagbabalik. Ano man ang aming mga pagkukulang, ano man po ang aming mga kamalian, malapanginoon, i-revive mo ang aming mga pananampalataya. Bigyan mo kami ng konbiksyon, bigyan mo kami ng pananabik, malapanginoon, na muli namin maibalik ang aming pag-ibig sa iyo, malapanginoon. Alisin mo ang panghihina, alisin mo ang aming pagiging makasanlibutan, palitan mo, malapanginoon, ng spirituality, malapanginoon, maging manabik kami sa paglilingkod sa iyo, malapanginoon. Ano man ang aming mga karamdaman, bigyan mo ng kagalingan upang maibahagi namin sa iba na ikaw ay totoong Diyos na nagpapagaling ng aming karamdaman. Maging buhay kaming patotoo, malapanginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, lubusan mo kaming baguhin, alisin ang aming mga natitirang kapintasan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, let magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, maminamahal. Tandaan po natin ang tanda na nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Sabi, binibigyan tayo ng kapangyarihan upang palayasin ang mga demonyo, ang lahat ng mga gawa ng kalaban, mga masamang espiritu, pangingin na pandupaypay, mga bisyo, yan po'y gawa ng dyablo, at binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, palayasin sa buhay natin yan, maminamahal, maging mga sakit, mga karamdaman, sawayin natin sa makapangyarihan pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, dahil masamang prematusan diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, pangingin na panlupaypay. Hallelujah, demons of materialism, demons of worldliness, lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng kalayawan, lumayas kayo sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pangingin panlupaypay, makasanlibutan, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved, deliverance in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y tumayo, mami na mahal. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y tumatalon bilang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mami na mahal, tayo po'y tumalon. Sabi ng Lucas 6:23, magsulundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigawan, tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, para po sa ating announcement, bago ko po ibigay sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando, sa lahat po ng mga choir members, beloved adults choir, pioneers, youth choir, kailangan natin mag-ayunan ng 5 days. Mga minamahal, pwedeng putol-putol, pero pwedeng straight, para po sa ating unang-una sa ating kursada, sa dako ng dinalupian, at sa ating pong darating na church anniversary. Maminamahal, kung loobin na mahal na Panginoon ay maaring sa Luneta po tayo mag-church anniversary sa Maine, maminamahal, pero ito po'y kailangan pa ng prayer na huwag mahadlangan. Kasi pag may gagamit ng mga government official, mas priority sila. Pero ipag-pray natin na hindi po mahadlangan yung ating pong gawain dyan sa Luneta, maminamahal. Kaya we need 5 days fasting. Kasama na po ang ating mga kursada rito. Meron tayong kursada sa Dinalupian, meron tayong kursada sa Dako ng Balaybay, at sa ating pong church anniversary sa Dako ng Maynila. Kaya kailangan natin ng mag-fasting ng 5 days, lahat ng beloved choir members natin. Praise the Lord. At akin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Amen. Praise God. God bless po. Ating beloved ordained preacher Boy Galuya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. Minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, ay kukuha po man ng ating special offering para po sa karagdagang pangailangan ng gawain ng ating pinulapay ni Jesus. Huwag po tayo magsasawa, minamahal, sa pagkakaloob. Dahil sabi nga, minamahal, kapag tayo po hindi nang hinawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng panahon, tayo po iaani ng mabuti. Amen. Praise God.
At minamahal upang basbasan, pagpalain natin pinalapay sa ating pagkakaloob, minamahal special offering. Panalangin po ito natin Brother June Ferrer. Amen, praise God. Special offering po, Brother June Ferrer. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Lando Montilla. Ating pong itaas ang ating mga special love offering. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, narito po ang iyong mga anak patuloy na nagbibigay, mahal na Panginoon, sa mga special love offering, mahal na Panginoon, bilang karagdagan sa mga gastusin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw po, Diyos, ang magbalik at magpala, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Ito ang aming samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Selected singers at Diyos po sa magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Patuloy po binamuli ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Araw ng linggo, huwag natin kaliligtaan, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At araw po ng Merkules, alas 3 lang hapon hanggang alas 6 ng gabi. At araw po ng Biyernes, katulad kanina, nagsimula po tayo ng alas 9 ng gabi. Nagtatapos po ng ganito pong oras. Minamal yan po, regular na ating pananamba, schedule na ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. At mamaya po, minamal, tuwing araw lamang ng Sabado, yung ating television program sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi, tuwing araw po ng Sabado. At yung radyo program po natin sa Dako ng Manila, sa DCME, 15:30, talahapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes po yan hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating Facebook Live, dito po sa Dako ng Olonga po, ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan, Lunes po yan hanggang Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. Amen, praise God. Yan po yung ating mga schedule. Minamal, mayroon po tayong counseling, may mga katanungan po, lumapit lamang sa ating beloved preachers area. At yan po nakanda po ating beloved ordained preacher na kayo po ay paglingkuran, mayroon tayong lihans. Minamal, mayroon din po tayong minamal, bautismo sa hindi pa na bautismohan. Libre po ang bautismo. Amen, praise God. At minamal, mayroon pong practice ating beloved singers, mimers, at ating beloved finest choir. Minamal, dyan po sa dinalupihan para po sa nalalapit na Church Anniversary Crusade. Minamal, mamaya po. Minamal, kailangan alas 11 po ng tanghali. Dito na po yung magpa-practice. Amen. Akin ulit, minamal, beloved selected singers, mimers, minamahal, ating Jesus Finest Generation Choir. May practice po mamaya sa dinalupihan po. Minamal, ang meeting place dito po sa ating pastoral house. Alas 11 ng tanghali, nandito na po kayo. Minamahal. Yan po ay para po sa nalalapit na krusada, anniversary crusade, dyan po sa Dinalupihan, Bataan. Amen. Praise God. At kung wala na po minamahal announcement, ay tumayo na po. Pasalamat na po tayo sa ating pinolapay ni Jesus, sa ating natapos sa matagumpay na pananambahan sa umagang ito, maging sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito, na ating brother worker at brother Renato. Tumayo na po tayo minamahal. Magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Salud. God bless me, Preacher Padre Lando Montilla. Tayo mo naman magpasalamat sa ng Diyos.
Mabuti ng Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makapagin sa lahat, sa matamis na makapagpasos malapunon. Maraming salamat po malapos sa liya sa paggabay babawa sa mga anak mo sa bumagdamag malapunon. Sa aming pagpupuri siya malapunon sa limag mula sa pag-MC, mga joyful song, solemn songs, mga buhay na patutong makapati na magsilbing kalagdagin malamataya malapunon. Maraming salamat din po malapunon. Hallelujah sa mga awitin bilabida. Children's Choir, Adult Choir, Pioneer Choir, malapunon, lalo digis sa lahat malapunon, na yung matamis na presensya na pinadama mo sa lahat mga anak mo malapunon. Maraming salamat po malapunon. Mag-isa yung pagsamantala, pag-iwalay malapunon, kung paano mo tinako lahat mga anak mo sa lugar nito malapunon, hanggang panambahan, mag-isa kanilang pag-uwi malapunon, pag-ingatan niyo po sila ligtas at payapa malapunon. Maraming salamat po malapunon, mag-isa araw ng bukas malapunon, muli pong ibalik yung lahat mga anak mo malapunon, upang patuloy ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po. Ito po sa dalangin sa matamis na makapangyarihan ng Diyos.